Dati para sa lahat ang fast food, pero ngayon, hindi naabot kaya ng gitnang uri ang Chipotle. Umaakyat ang kita, pero nababawasan ang customer. Wala na ang murang burrito. At sa takbo ng mga pangyayari, maari may masamang ipinapahiwatig ito tungkol sa hinaharap ng ekonomiya ng Amerika. Ako si Josh at ngayon sa The Infographic Show, ipapakita namin kung paano nawala sa tamang direksyon ang Chipotle. Noong 2024 kumalat sa social media ang mga video ng empleyado ng Chipotle na nagsisilbi ng sobrang liit na serving, parang noong panahon ng depresyon. Kalahating sandok ng kanin, maliit na steak na tinabunan ng letsugas. Maya-maya, nagbidiyo ang mga tao habang nakapila, nakatutok ang cellphone sa food prep area. Isa itong taktika na nakilala bilang phone rule. Kapag may nakatutok na kamera sa kanila, napipilitan ng mga manggagawa na magbigay ng tamang dami ng pagkain. Hindi ito paranoia. Totoong nangyayari ito. Nagpadala pa nga ng analyst mula sa isang Wall Street bank para imbestigahan na patunay kung gaano ito kaseryoso. Bumili at tinimbang ng Wells Fargo ang 75 Chipotle Burrito Bowls at nakita nilang nagkakaiba ang bigat ng mga ito ng hanggang 87%. Mas malala, online orders ang pinakabiktima. Madaling makita kung bakit. Ang mga internal na sukatan ng Chipotle ay nakatuon sa tinatawag na throughput, na sa madaling salita ay kung ilang order ang matatapos sa loob ng 15 minutong panahon. Dahil dito, naging prioridad ang bilis kaysa dami ng serving. Ang empleyadong nagmamadali para matapos ang 35 order ay hindi na tinitiyak kung sapat ang kainitas mo. Hindi rin nahihirapan ang Chipotle sa negosyo. $1.54 bilyong ang kita noong 2025-334 na bagong restaurant, 4,000 na lokasyon sa buong mundo. Sa lahat ng sukatan, namamayagpag ang chain. Pero iba ang kwento ng mga burrito. Mas maikli na ang pila, lumiit na ang serving at bumaba ng 31% ang halaga ng stocks. Para sa paboritong kumpanya ng Wall Street, ito ay kabiguan na may malakas na reaksyon ng publiko kaya kinailangan ng kumpanya na tumugon. Kinumpirma ng Chipotle na halos 10% ng branch nila ay nagbabawas ng serving. Bilang tugon, nagpatupad sila ng sapilitang retraining para sa mga empleyado at nangakong dadagdagan ang bawat scoop. Pero may lihim na gastos ang solusyong ito. Imbes umasa sa manggagawa, nag-invest ang kumpanya ng bahagi ng kanilang $100 milyong na pondo para sa pamumuhunan sa mga startup sa robotics para gawing automatiko ang pagkontrol sa dami ng serving. Ang automated makeline ay gumagawa ng bowl at salad para sa digital orders gamit ang eksaktong dami ng bawat sangkap. Mukhang panalo para sa customer, pero hindi rin pala. Pinapanatili ng mga robot ang consistency, pero ang normal na serving ay may katumbas na gastos. Mas maraming pagkain sa bowl, mas mataas ang gastos, na sa huli ay binabayaran ng consumer. Nagpatupad ang Chipotle ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Ang $7 na tanghalian na yon ay nagkakahalaga na ng $12 hanggang $16. Lumaban ang henerasyon ng TikTok para sa tamang burrito bowls, pero ngayon, hindi na nila ito kayang bilhin. Nang tumaas ang mga presyo at naging parang digmaan ang mga pila, ginawa ng mga customer ang ginagawa ng mga modernong mamimili. Bumalik sila sa app. Matagal nang umiiral ang Chipotle app at ginawa ito bilang kasangkapang pampadali. Pinapayagan ka nitong laktawan ng pila, i-customize ang iyong mga pagkain at kumita ng rewards points. Mukhang panalo ang parehong panig. Mabilis ang serbisyo para sa customer, nakakuha naman ang Chipotle ng datos para ma-optimize ang mga proseso nito. May nangyaring iba sa app na agad napansin ng kumpanya. Kapag nasa counter ka at tumitingin sa empleyado, may social dynamics na pumapasok. Walang gustong magtipid kapag may nanonood. Ang eye contact, presensya, at tahimik na paghuhusga ay nagtutulak na damihan pa ang pagkain sa mangkok. Ang dating protection mo ay ang personal na pag-order, pero tinanggal ito ng app. Hindi na nakikita ng customer kung paano ginagawa ang pagkain at nawala ang pananagutan. Gamit ang augmented make line robot para sa digital orders na kumpleto ng kumpanya ang sistema. Isang makina ang naglalagay ng program na dami at hindi ito nakikita ng customer. Pagdating ng mangkok sa pickup shelf at natanggal ang takip, tapos na ang transaksyon. Nanalo sila sa laban sa dami ng pagkain sa pagtanggal ng option ng customer na humingi ng dagdag, pero maaring nagdulot ito ng bagong problema. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, nagsimulang lumabas ang mga epekto sa bilang ng mga bumibisita. Malaki ang ibinaba ng pagbisita ng mga customer na mababa ang kita. Yung mga taong dati ay pumupunta sa Chipotle ng ilang beses sa isang linggo ay nawala na. Hindi na nila kinaya ang presyo, tinipid o napagod na sa proseso. Ito ang panahon ng halos lahat ng fast food chain sa Amerika ay gumawa ng parehong hakbang, nagpakilala ng value meal. $5 na deal, mga alok na dalawa sa presyo ng isa. Gawin ang kahit ano para maibalik ang mga tao. Noong 2024, naglunsad ang McDonald's ng $5 na meal deal at may mga value meal din ang Taco Bell at Wendy's. Ganito kumikilos ang fast food kapag umurong ang mga customer na mababa ang kita.
Ngunit kabaliktaran ang ginawa ng Chipotle. Sinuri ni CEO Scott Boatwright ang datos ng mamimili at may natuklasang nagbago ng lahat. 60% ng natitirang pangunahing customer ng Chipotle ay may kita na lampas $100,000 kada taon. Pebrero 2026 sa earnings call, sinabi ni Boatwright sa mga mamumuhunan na ito ang paraang gusto nilang kumain at lalo pa naming pagbubutihin ito. Ang estratehiya ay hindi para ibalik ang dating customer, kundi tanggapin ang bagong sitwasyon at magplano ayon dito. Ito ang K-shaped economy ayon sa mga ekonomista. Ibig sabihin, matapos ang krisis sa ekonomiya, hindi sabay-sabay ang pagbangon ng lahat. Yung nasa itaas ng K, tuloy ang pag-angat. Mas mataas ang kita, mas malaki ang gastos at ari-arian. Ang nasa ibaba, patuloy na bumabagsak ang sahod at kakayahang bumili at kulang ang pera sa mga pangangailangan gaya ng pananghalian. Isipin mong parang bumabagsak na eroplanong pampasahero ito, dapat itapon ang sobrang bigat kapag nawawalan ng altitude. Hindi makatuwiran tanggalin ang upuan sa coach para gawing mas mabigat at magarang first class lounge. Pero yon ang pinili ni Chipotle. Iniisip nila na ang karaniwang mamimiling kumikita ng $100,000 kada taon ay hindi ito mapapansin. Na-adjust na ang sahod nila dahil sa inflation. Naging viral ang komento ni Boatwright. Sabi ng kritiko, inamin ng kumpanya ang matagal ng hinala. Hindi na para sa karaniwang tao ang Chipotle. Nilinaw ni Boatwright ang aniyay maling impormasyon sa estratehiya sa presyo, pero pampubliko ang earnings call audio at kanya ang mga nasabi. Gusto mo bang makakita pa ng mga kwento sa likod ng eksena na gaya nito? Kung saan tahimik na nagdedesisyon ang mga kumpanya kung sino ang makakakuha at sino ang maiiwan? Siguraduhin i-like, i-share at mag-subscribe para hindi ka mahuli. Bakit nga ba handang gumastos ng $16-18 ang tao para sa isang Chipotle bowl? Bahagi ng sagot ay galing sa isang rebolusyong parmasyutiko sa pinakamataas na antas ng kita. Ang GLP-1 na gamot tulad ng Ozempic at Wegovy ay dating para sa diabetes, ngunit naging sikat na pampapayat sa mga mayayamang Amerikano. Sa kalagitnaan ng dekada 2000 at 20 milyong Amerikanong may mataas na kita ang gumagamit ng mga gamot na ito at naapektuhan ang kanilang pagkain. Mas kaunti ang kinakain ng gumagamit ng GLP-1 pero hinahanap nila ang pagkaing mataas sa protina at siksik sa sustansya. Mas hinahanap nila ang mga macronutrient kaysa murang pagkaing, nakakabusog lang at puro calories at taba, kaya dito pumasok ang Chipotle's North Star brand. Ipinakita nito ang sarili bilang malinis na pagkain, malilinis na sangkap at mataas sa protina. Si Chris Brandt, ang punong opisyal ng brand ng Chipotle, ay partikular na binanggit ang mga gumagamit ng GLP-1 bilang bahagi ng demograpikong tinatarget na yon ng Chipotle. Noong late 2025, naglunsad ang kumpanya ng high-protein menu. Mabilis naging paborito ng fans ang limited time na Chicken El Pastor. Ayon sa datos, mas malaki ang ginagastos at mas madalas bumisita ang mga customer na bumibili ng mga espesyal na ito kaysa sa mga hindi bumibili. Dahil dito, naharap sa desisyon ang Chipotle. Tahimik nilang binago ang imahe bilang parang botika ng macronutrient para sa mayayamang tech worker at mga profesional na umiinom ng gamot na pampababa ng gana. Samantala, tila napabayaan na ang murang pagkaing paborito ng mga manggagawa. Hindi gusto ng mayayamang customer ang malaking burrito. Nais nila ng 45 gramo ng protina sa tamang mangkok na pasok sa takdang oras ng pagkain nila habang gumagamit ng GLP-1 at handang magbayad ng $17. Kaya ano ang plano ng Chipotle para mabawi ang mga customer na mababa ang kita na unti-unti nilang nawawala? Isang tasa, particular isang protein cup, nagkakahalaga ito ng 8.2 sentimo. Maliit lang itong plastic na tasa na may karne lang sa loob. Walang kanin, beans, guacamole, salsa o sour cream. Karne lang talaga. Ipinakilala ang protein cup bilang panimulang opsyon para sa mga customer na nantitipid at gustong subukan ng Chipotle nang hindi gumagastos ng buong presyo. Ang presyo nito ay bahagyang mas mataas lang kaysa sa $3 at 50 sentimong panimulang opsyong tako na, aminin na natin, mas nakakabusog bilang pagkain. Nang magsimula ang kumpanya noong 1993, simple lang ang layunin, mag-alok ng handmade at customizable na pagkain mula sa mga sangkap na responsableng kinukuha at masustansya sa abot kayang presyo. Pagkalipas ng mahigit 30 taon, makakabili ka na lang ng isang tasa ng karne sa halagang $3 at 82 sentimo. Ang protein cup bilang side dish ay hindi simula ng Chipotle experience, kundi parang exit sign para sa lahat ng hindi kayang kumain doon. Ang dystopian na katangian ng produktong ito ay halos perpekto na. Sa K-shape na ekonomiya, ang mayayaman ay nakakakuha ng maayos na mangkok na may premium na protina at may kasamang branded na kwento ng wellness. Ang mga manggagawa naman ay nakakakuha lang ng isang tasa ng rasyon. Nang tanungin si Boatwright kung mag-aalok ang Chipotle ng McDonald's-style value meal para mabawi ang mga customer na mababa ang kita, malinaw ang sagot niya.
Ayokong pababain ang halaga ng pangunahing alok namin, sabi niya. Hindi ito para sa amin at ang menu ay hindi talaga para sa mga hindi kayang bumili. Protein cup? Ganyan ang tingin ng Chipotle sa mga nasa ibaba ng K. Ano naman ang ginagawa ng Chipotle para sa mga manggagawang mababa ang kita? Hindi ito haka-haka. Kasabay ng automation program ng Chipotle ang pagtuon nila sa mas mayayamang customer at hindi ito nagkataon lang. Ginawa ang augmented Makaline robot dahil walang kaparehong pananagutan ng tao ang mga order na online kumpara sa paghahandang ginagawa ng harapan. Consistent ito, pero may iba pa itong kayang gawin. Tinatanggal nito ang human variable. Walang empleyadong lalabag sa proseso, mag-a-absent o hihingi ng mas mataas na minimum na sahod. Kaya ng Autocado robot na hiwain, tanggalin ang buto at balatan ng avocado sa 26 na segundo na halos kalahati ng oras na kailangan ng isang empleyado. Dahil mahigit 5 milyong kahon ng avocado ang gamit ng Chipotle kada taon, malaki ang epekto sa trabaho kung palalawakin ang paggamit ng makinang yon. Unang inilagay ang mga makinang ito sa California matapos ipatupad noong 2024 ang minimum wage na $20 kada oras para sa fast food workers. Tumugon ang Chipotle sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng 6.5% hanggang 7% sa pagdadala ng mga robot na nagbabakbak ng avocado, mababawasan ng Chipotle ang bilang ng mga empleyadong kailangan sa kanilang mga restaurant. Dapat ay malinaw na ang susunod na mangyayari. Ang automated na assembly line para sa digital orders ng mayayamang customer ay halos hindi na kailangan ng maraming minimum wage na manggagawa sa restaurant. Nag-order ang customer sa teleponyo, robot ang naghanda ng pagkain at isang empleyado lang ang nagbabantay at nag-aabot ng mga bag sa customer. Ang mga manggagawa ay naalisan ng kakayahang maging consumer at empleyado dahil sa taas ng presyo. Ito ang modelong pinangungunaan ng Chipotle, hindi lang bilang isang fast food restaurant, kundi bilang isang high-protein, GLP-1 friendly at digital na karanasan para sa pangunahing mayayamang customer nito. Establishmento ito na pinapatakbo ng mga robot at algorithm, may $3 at 82 sentimong protein cup para sa di makasabay. Sa Wall Street, tawag nila rito ay episyente, paglawak ng profit margin at kinabukasan ng fast casual. Sulit pag-aralan ang programa ng Chipotle, hindi dahil pumapalya, kundi dahil nagtatagumpay. Ngunit ito ay malayo na sa pinagmulan nito. May mga nagsasabing naligaw na ng landas ang kumpanya, ngunit dito aksidente. Ayon sa Chipotle, sadyang binago nila ang kwento at sila ang may kontrol sa naratibo. Alam nila kung sino ang inaalis sa kwento at hindi sila nag-iisa. Ang estratehiyang pagtutok sa mga customer na pinakamalaki ang ambag sa kita, paggawa para sa kanila at pagtanggi sa iba ay laganap na sa restaurant, retail, healthcare at pabahay. Dati, ang fast food ay inaasahang maging dakilang tagapagpantay sa ekonomiya, parehong burger at burrito para sa lahat. Ang katotohanan ito ay ngayon ay mayroong panala para sa mayayaman ay nagsasabi ng isang bagay tungkol sa kung nasaan talaga ang pinakamababang antas ng pamumuhay sa ekonomiya ng Amerika. Kung ang estratehiya ng Chipotle ay para sa top 60% ng kumikita, lalabas ang tanong, magkano ba talaga ang kailangan para mabuhay ng komportable? Panurin kung magkano ang kailangan ng bawat henerasyon para sumaya. Para malaman mo o i-click na lang ang video na ito.